Magandang tanghali po sa inyo, ay hapon po sa ating lahat. Yan, manalangin muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon Lord. Nawa Panginoon Lord, ay ibababa ko, Panginoon Lord, na message mo, Panginoon Lord, ito ay galing sa iyo, Panginoon Lord. Samahan mo po ako, Panginoon Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Lord, upang Panginoon, ma-express ko, Panginoon Lord, maisawalat ko, Panginoon Lord, ang iyong kapahayagan, Panginoon Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Alam ko, kasama kita ngayon. Jesus' name, Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang message ay TNT. Yan. Ang ibig sabihin, trials and temptation. Sa Tagalog, mga pagsubok at tukso. Ay, ano muna ako, magpapatotoo muna ako. Sabing ganon din. Ang tanong ay, sabing ganon, may mga pagsubok bang napagtagumpayan ninyo na at sa tukso? Kasi po ako, meron na akong pagsubok na napagtagumpayan ko na. Kasi noon, nung time na 5 years ago, may COVID pa, ulit ko itong pinapatotoo. Dahil napakasarap patotoo ito eh, dahil totoo eh talaga to, dahil ito ay talaga nagpatatag para sa amin, sa pagsasama namin at sa pagpapanampalataya namin sa Panginoon. Tungkol po ito kay John, sa aking asawang kapitan na ngayon. Kasi po, nung time na may COVID, siya po ay nagkasakit. Nagkasakit po siya ng COVID. Una muna pneumonia, nagpa-check up po siya. Tapos ngayon, isang linggo na, hindi pa gumagaling. Ang dami ng antibiotic na iniinom. Ngayon, nagpatingin kami kay Dr. Yu. Ang sabing gano'n sa kay Dr. Yu, ay, sabi niya gano'n, pumunta ka na sa, kalunsod. Sabi niya gano'n. Sabi niya, baka COVID na yan. Eh di ngayon, natakot kami kasi alam nyo, yung time na yon si Cap, ang hirap na siya huminga. Akala ko nga mawawala na siya eh. Tapos ngayon, sinugod na namin siya doon sa kalungsod, di ba? Time na yon, iniwan namin siya mag-isa doon. Nakakaawa naman siya dahil bawal eh. Bawal ang tao, bawal ang magbantay. At ang COVID sa kanila, nung time na yon sa kalungsod, ay doon sa explore. At wala siyang kasama. Di ba? Sabi ko, Lord, bakit nangyari sa amin to? Bakit nagkaroon siya ng COVID? So, remember, si Pastor nagkaroon din ng COVID dyan. Di ba? Tapos yun, ang tagal niya doon sa ospital. Inabot siya doon ng mga 16 days. Tapos pagaling sa bahay ng 15 days. Ngayon, di ba? Ang hirap. Araw-araw dadala ko siya pagkain, pero doon sa baba lang ang security guard ang nagdadala. Alam mo, nakakaiyak. Kasi yung bagay na yun, na akala ko talaga mamamatay na si John, si Cap. Alam mo, napagtagumpayan namin sa Panginoon yun. Yung pagsubok na yun. At alam mo kung bakit? Ang sabing ganun dito sa Santiago 1:12, sabing ganun, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil sa pagkatapos niya magtagumpay, ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Naging matatag po kami doon sa binigay na pagsubok. Naging matatag po kami sa binigay na pagsubok ng Panginoon. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagkakaroon ng COVID ni John, parehas kami naging matatag. Patuloy kami sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ko. Alam mo pala, minsan ang pagsubok pala, isa yun na nagpapatatag sa tao eh. Isa yun sa nagpapatatag sa mga mananampalataya. Di ba? Pati yung tukso. Yung napapaglabanan mo, yung plague. Diba? At sabing ganon dito sa maraming mga mananampalataya na dumadaan sa mga pagsubok. Kaya kung tayo nanghihina, ang banal na Espiritu ang sasama sa atin. Upang tayo ay maging matatag. Yun nga, naging matatag kami dahil sinamahan kami ng banal na Espiritu. Ang sabi nga ganon sa Hebreo 12,
Kaya, palakasin ninyo ang sarili nyo. Sabi gano'n. Palakasin ninyo at patibayan ang inyong loob. Sabi nga sa 13, lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina sa pananampalataya ay hindi matisod o mapilayan, kundi lumakas. Di ba po tayo yung magpapalakas? Tayo po yung magpapalakas sa mga mahihina. Dahil tayo na yung matatag eh. At ang ipinangako ng Diyos sa atin, pag tayo ay napagtagubungayan natin, buhay na walang hanggan po. Di ba po? Amen po? Sabing gano'n, kaya tayo na malalim na sa pananampalataya, ang magpapalakas sa mga mahihina. Dahil pag napagtagubayan natin to, buhay na walang hanggan nga po ang ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi na sa Santiago 1:13, kung dumararanas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isipin galing ito sa Diyos dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Dahil si Jesus nga, di ba? Si Jesus nga ay minsan ding tinukso ng dyablo. Di ba? Nung siya ay nasa bundok ng 40 days. At dahil siya ay gutom at uhaw, doon siya tinukso ng dyablo. Mahina ang laman, pero malakas ang espiritu. Ganon ang ating Panginoon Diyos. Malakas ang espiritu. Di ba? Dapat din nating labanan ang flesh. Dapat sa atin lahat ay gayahin natin ng Panginoon, labanan natin ang flesh. Labanan natin ang tukso. Di ba? Dahil kung hindi, mahuhulog tayo sa tukso eh. At ano ang mangyayari sa atin? Sa dagat-dagatang apoy tayo patutungo. Di ba po? At sabing gano'n sa verse 14, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Minsan nga po, talagang natutukso ang tao dahil sa sarili niyang pagnanasa, kaya mamatay na tayo sa sarili natin, kundi ang Diyos na ang mabuhay sa sarili natin, di ba po? Kasi kung sarili natin pagnanasa, alam niyo, marami tayong magiging kasalanan eh. Yung lamang palang pagtingin sa mga sexy, sa mga labasang mga miniskirt. Kasalanan yun. Kaya wag hayaan natin na sa atin na maging para magkasala ang isang mananampalataya. Di ba po? Asan na ba ako? Sabing ganon. Kaya sabing ganon, at kung susundin ninyo ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Ang isang pagtingin lamang nga ng masama, yun nga po sa kapwa. Yung po nga yun, sinasabi kong kasalanan. Yun po. Sa verse 3 na. Ang sabing ganon sa Efeso 6, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Hindi naman kalaban natin ng tao, kundi yung mga espiritu sa himpapawid. Sabing ganon, di ba? Ito po ay dapat nating gawin. Ito po ang dapat nating gawin. Sabi nga sa verse 13. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan, pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Di ba? Manatili tayong matatag. Sabi nga nun sa verse 14, kaya maging handa kayo, gawin niyo sinturon ang katotohanan. Isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib niyo. Sabi nga, the truth will set you free. Tayo po ay mapapaglabanan, magpakabanal dahil ang Panginoon ay banal. Magpakabanal po tayo dahil ang Panginoon ay banal. At ang sasabihin natin ay pawang katotohanan lamang. Hindi po dapat tayo magsinungaling. Sabi nga sa 15,
Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Maging handa po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos, humayo tayo at magpakarami. Pangaral natin ang magandang balita, katulad ng mga ginagawa ng mga manggagawa rito. Ang Biblia sa iba't ibang lugar, di ba? Yun ang natin, yung Biblia natin. Sabing gano'n maging matuwid tayo sa paglakad na kasama ang Diyos natin. Isa rin po ito para makaiwas tayo sa mga panuksong kaaway. Sabing gano'n po sa 16. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo ang bilang panangga ang pananampalataya natin. Pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunuksong ni Satanas na para mga palasong nagliliyab. Kasi kung hindi mababaw lang ang ating pananampalataya, malamang matutukso tayo ni Satanas, di ba po ba? Kaya, kailangan natin gamitin panangga ang pananampalataya natin, sabing ganon, di ba? Na, shield, yung shield. Kailangan natin yung shield. Ang pananampalataya ninyo para hindi tayo tablan ng mga tukso, di ba po? Okay. Sabing gano'n, maging matatag tayo sa pananampalataya. Ang faith sa Panginoon, ang panlaban natin at ang pag-ibig ng Panginoon, ang panlaban natin sa mga tukso. Yung faith natin at ang pag-ibig ng Panginoon, ang panlaban natin sa lahat ng bagay. Sa tukso, sa ano pa man yan, sa pagnagadaanan. Pag-ibig ng Lord yun eh. Isipin lang natin ang pag-ibig ng Lord. Hindi na natin magagawa na makaranas ng tukso. At talaga mapapaglabanan din natin na maging matatag tayo sa ating mga pinagdadaanan. Okay po? Ang sabi ko na sa Roma 12:21, hindi ko na nailagay dyan. Sabi ko na, huwag kayong patatalo sa masama. Sabi ko na, kundi talunin ninyo ang masama sa paggawa ng mabuti. Di ba po? Huwag tayong papatalo sa masama. Gumawa tayo ng mabuti. Talunin natin siya sa paggawa ng mabuti. Paano? Sa pagtulong natin sa kapwa. Sa pag-share ng mga gospel. Yun po ang dapat natin gawin. Akayin dito. Di ba? Sabing gano'n sa 17. Hindi lang yan. Gamitin din yung bilang panangga sa 17. Sa 17, wala. 17. Ito na lang. Sabi na hindi lang yan. Isuot ninyo ang bilang helmet, ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada, sword, ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. Helmet. Ito po yung proteksyon sa ulo, pinamanatili natin na payapa ang ating isipan. Napapanatili po nito ang ating payapa ang ating isipan. Ang sword naman, yung espada, sabing ganon, ito po yung tabak ng espiritu. Sabing gano'n na kumakatawan sa salita ng Diyos. Sabing gano'n at ang panlaban natin sa ating mga kaaway ay ang salita ng Diyos. Saksakan natin sila ng mga salita ng Diyos. Na kada tutuksuin tayo, may ibabato tayo na Word of God. Kaya need natin ang Biblia para sa ating devotion. Babalik-balikan natin ito at pagbubulay-balayin po. Sabing gano'n dito na tayo sa sa Psalms. Sabing gano'n sa Psalms 46:10, be still and know that you are God. Sabi sa gitna ng mga trials and temptation, mas piliin natin manatili sa Diyos. Kung wala tayong makitang solusyon sa kaliwa man o sa kanan, malamang nasa taas, nasa Panginoon, nasa taas, nasa langit. Di ba? Ang sagot, we need to know that He is the God in the midst of storm. Di ba sabi nga po sa kanta, when the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King,
malaking problema. Pero mananatili ka sa Diyos. Tiyak ang kaligtasan at kasagutan. Tama po ba? Sabing ganon sa Jeremiah po. Sa 29:11. Ito ang isang encouragement ng Lord. Sabi ganon sa atin. Ang lahat ng bagay ay alam ng Panginoon. At nakaplano na ito sa palad ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Problema, trials, temptation man yan. Sabi gano'n, alam ng Diyos lahat yan. Alam kung paano tutuparin ang plano para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. Sabi gano'n sa Jeremiah 29:11. Diba? Sabi gano'n. Sa Romans 8:28. All things work together for our good. Sabi gano'n. Kaya kapatid, kumapit ka lang dahil lahat ng pinagdadaanan natin ay para ibubuti natin. Yun lang po. Thank you.